Okay, so pagpatuloy pa rin natin ang ating series sermon. Ang pinag-usapan natin nung last Sunday, the attitude, pero baguhin natin ngayon, ano ba yung original attitude? Sermon about the attitude and behavior of spirituality. Pero yung original na ginawa natin is the power and good results of spirituality. The power and good results of spirituality. Yun po yung original. Binago lang natin ng Sunday. Kaya lang natin. Amen? Okay, last Sunday, pinag-usapan po natin ano yung mga power and results of spirituality. Ang kailangan natin ngayon, sabi nga ni Los, kahit sa Hong Kong daw ngayon, iba na ang panahon. Wala na yung dating mga conservative na members. Ngayon, nawawala ng pagka-conservative ng tao. Lumalakas nga naman talaga
lumalakas naman talaga ang influensya ng mundo ito. Diba ang mga young people noon, ang mga young people namin noon dito, Saturday afternoon, minsan nandito sila. Pero ngayon, wala na. Kanya-kanyang solo kung nagsisipot o ano na. So, nagbabago naman talaga ang panahon. Okay, so ito yung pinag-usapan natin noong last Sunday hanggang intro lang tayo kasi series pa naman. There are a lot of good comments about the effect and results of spirituality. They are very encouraging, practically based on the scriptures and in our experiences we can prove by ourselves that when we are spiritual, we can do the following. Ikaw mismo, tayo mismo, mararamdaman mo naman na kung spiritual ka, nagagawa natin ang mga ito. Kaya nasa spirituality yan. Lalo na ngayon, karamihan sa nababasang post, magkakamag-anak, mag-aaway dahil sa pera. Wala nang kamag-anak pag pera ang usapan. Mga yan, na nangyayari ngayon. Magkakapatid, nag-aaway dahil sa lupa, ano pa, marami kung ano-anong pinag-aawayan dahil sa kakulangan ng spirituality. Tingin po ba? Bakit ayaw nito mag-Christian? Ano nangyari? Okay. Kapag ikaw ay spiritual, pakiramdaman ninyo at tignan ninyo kung ito ay totoo sa inyong sarili. If we are spiritual, we love to serve God and we enjoy serving Him. Hello po? Amen po ba o hindi? Tama o mali? Pag ikaw ay spiritual, ang ibig sabihin ng spiritual, malapit ka sa Diyos. Malapit ka sa mga spiritual na bagay. Yung feeling mo, yung isip mo, malapit ka sa mga spiritual na bagay. Pag spiritual ka, gustong-gusto mong maglingkod sa Diyos. Pag makamundo ka, gustong-gusto mo maging sikat ka sa mundo. Hello po? Bakit ko si Daniel na yata nag-iimin? Hello po? Pag makamundo ka, gustong-gusto mong mundo. Pag makamundo ka, sa mga young people, may piskuan ka, dahil punta tayo. Yung mga lasing ko, may inuman dyan, libre. May sugalan dyan, may patay dyan, may sugalan. Makakapagsugal tayo. Ganon. Hello po? Pero kapag spiritual ka, oy, mga young people, may fellowship tayo. Wow, kailan? Pero kapag hindi ka spiritual, ang daming gawain. Totoo yan. Talagang pag spiritual ka, gustong-gusto mong maglingkod sa Diyos. Number 2, we are not interested in worldly or social affairs. Totoo naman yan Tinatanong ako, alam ko na sa Rosario ngayon, marami nagsabi, yung municipal administrator actually ng Aguco, estudyante natin yan sa graduate studies. Nagpapasalamat po tayo, nare-recognize po na part ng civil service yung transcript na galing sa Bible College natin. Sabi nila, well, ang Harvester Bible Baptist College once a member of the private association of colleges in Region 1. Totoo naman. Kasi ng panahon pa ni Iraq, yung license natin, kinder, elementary, high school, college. Kaya tinanong ko kung pwede kumuha ng permit sa high school kahit wala pa, pwede naman. Pero nung pagdating ni Aquino, binago lahat. Iba ang kinder, iba ang elementary, iba ang high school, iba ang senior high, iba ang associate college, iba ang college. Para kapag nag-apply ka, bayad.
Hello po. Pero once, nakilala nila ito. At kaya nga yung transcript na galing sa atin, nagpunta dito taga civil service, nagpunta rin dito pag-admin, agoo. Yes, ako talaga nasa diploma at si Lola talaga nasa transcript. Sabi ko naman, sa ngayon wala kami isko. Pero ang aming curriculum, we combine theological and academic. Tapos sabi nila sa bagay, kung galing ka ng Bible College, mas ano ka talaga, mas honest ka. Kailangan natin sa panahon ngayon, honesty. Kaya okay yan, sabi ng civil service. Hello po. Hello. At saan nagsabi, baka hindi mo pa alam to. Alam mo ba, sa distrito, halos mas mayaman ng Rosario kasali ko. Hello po. Totoo yan. Kaya lang, siyempre alam na ninyo, may problema sa administration. Tamang-tama naman, gusto mo pang babalik. Dati ako, meron akong appointment sa munisipyo na dati ako ay naging executive consultant. Ako pumipirma sa mga report noon. Tinatanong kung gusto kong babalik. Siyempre, ang pinagpito, ang problema lang, kung babalik ako, ay papaano kung nagpatayo tayo ng building ng church, baka sasabihin, kinurap nila yan sa pera bayan ng Rosario, sa kabad ng bayan. So sabi ko, hindi na. Focus na lang ako sa busy ako, sobra akong busy. So, thank you for the offer, pero wag na. Hello po. Hello. Siyempre gusto ko. Kasi, nung ako dyan, that was the time na nag-conduct ako ng values lecture sa Rosario noon. Siyempre, kung gusto mo sumikat, pwede. Pero siyempre sa akin, parang yung natitirang buhay natin, dumaan tayo ng COVID, nakamahirap na naranasan ko, nakapag-survive tayo. Siguro ang focus ng Panginoon para mas marami tayong time sa ministry. Hello po? By March, we will start na bisitahin ang ating mga mission churches. At least, nagpapasalamat tayo na merong mag-aalaga sa mga apo, at least magawa natin ang ating tupolo. So, we are not interested in worldly or social appeal. Pag spiritual ka talaga, wala ka ng gana dyan. Mas gusto natin sa spiritual gathering. Huwag natin expand na-discuss na ito ng Sunday. We became patient and everything. Pag spiritual ka, madali kang magpalampas. Mas ano ka. May inaayos ako, naipit ang kamay ko, sabi ko, mamartilyuin kaya kita. Hoy, nag-sermon ka, be patient. Ay, oo nga pala Kapag patient ka, marami kang matitipid. Pag hot-tempered ka, maraming masisira. Hello po. Halimbawa, pag patient ka, marunong kang maghintay. Pangalawa, marunong kang mag-adjust. Patient ka na Hello po. Hindi mo magagawa yan pag hindi ka spiritual. Kaya nga ang solusyon sa lahat ng problema ngayon is spirituality. Number 4, we became kind and understanding. Sabi ng Christian psychology, pag nagkaroon tayo ng understanding, nagkaroon tayo ng away, ikaw, salita ka ng salita ng provoking, ako naman, huminto na lang ako, hindi ibig sabihin na talo ako, pinapakita ko lang na mas spiritual ako. Hello pa? Pag merong nagsalita ng provoking at nag-provoke ka rin, wala kayong pagkakaiba. Kaya ibig sabihin na kung nagkaroon ng misunderstanding,
at nagpakumbaba ka, it does not mean natalo ka. Hindi. Pinakita mo lang na mabait ka, spiritual ka. Mas understanding ka, mas matalino ka, mas malawak ang pag-iisip mo. Hello po? Alam po niyo, karamihan sa misunderstanding, lalong-lalo na ginang at manugang, di ba? Mga in-laws, mag-asawa, magkaibigan, magnobyo, lahat-lahat ng relationship, hindi nawawala ang misunderstanding. Pero kapag ikaw ay spiritual, mas madali kang magpakumbaba dahil ayaw mo sa away. Pero kung hindi ka spiritual, susugod ka, gaganti ka. Pero kapag spiritual ka, palampasin mo na lang yan. Kaya ngayon, siyempre, kamag-anak ko pa ang nagloko sa akin. Kaya sabi ko, maraming nagtatanong, magkano ang sweldo? Pag caretaker, naghahanap kami ng mag-asawa. Sabi ko, yung lalaki, dito sa church, caretaker, maglinis, magkarpintero. Yung asawa naman, sa amin. So, ang ibig sabihin, hindi na kami kukuha ng kamag-anak. Wala akong tiwala sa aking mga kamag-anak na lulok o sinungaling, ganyan. Sabi ng iba, dati naman, huwag ka naman magsalita ng ganyan, hindi lahat ganyan. Yun nga. Maraming, kaya tingnan ninyo ang mga posts. Kayong mga matatanda, mag-ipon-ipon na kayo, kasi pag matanda na kayo, baka walang gustong mag-alaga sa inyo kung wala kayong pera. Hello po? Kung may ipon ka, pwede mong sabihin, kung sinong mag-alaga sa akin, saan kukuha sa pera nito? Oo nga. Huwag na lang, galing namin. Okay lang na papawisan ako, kailangan din. Hello po? Naku, ano ibig ko sabihin? It does not mean na kung nagpapagbaba ka, talo ka, hindi, pinakita mo lang sa buong mundo. Pinakita mo sa Diyos na ikaw ay spiritual at mabait. Yan ang tandaan natin. Laging honorable ang tao na hindi gumaganti. Number 5. We also have that strength to fight temptation. Ang spiritual na tao, hindi ka basta-basta natutokso. Maraming uri ng tukso. Yung iba, sinsya hindi kami maka-attend, may bisita kami. Mag-swimming muna kami para i-test namin itong mga bisita namin. Wow! Imbis na, wow! Buti! Bumisita ka ng santi para makasama ka naman sa aming Diyos. Pag spiritual ka, yan ang gawin mo. Hindi yung dahil sa bisita. Anong bisita? Bisita ang dahilan na mawala ka sa church. Dalhin mo ang bisita mo sa church. At kapag nasend yung bisita mo, ikaw ang iti-testimony na nagpapasalamat ako, bumisita ako sa kamag-anak ko, dinala ako sa church, nalaman ko ang Panginoon, masaya ako. Hindi na pa alam niya. Hello po? Kaya meron tayong strength. Hindi lang yan. Pera. Minsan nakakatukso ang pera. Maraming uri ng temptation. Pero yan, pag spiritual ka, malakas ka para malabanan mo. Number 6, we became gracious and merciful to the needy. Maawain ka. May kaya ka naman eh. Kaya mo namang magbigay. Maunawain ka sa mga tao na nangangailangan. Hello po? Nung nag-aaral ako noon, hindi ko naman sinasabi na sobra kaming mahirap. May lupa ako. May lupa kami.
Kaya lang, ang sabi ng mother ko, nung sabi ko mag-aral ako, ayaw niya. Dahil gusto kong mag-aral, nag-supporting ako. Pumunta ako sa pinsan ko na chief ng DENR. Alam ko naman ng mga DENR. Maraming pera ang mga yan. Pero akala ko, tutulungan niya ako. Sige, ka, tutulungan kita. Pinasyal ako sa mga opisina ng mga abogado. Karamihan sa Dangwa, Trangco noon. Pati sa first instance sa City Hall noon. Akala ko yung mga abogado, tutulungan ako. Janitor pala nila ako. Siyempre, pag estudyante ka, noong unang panahon kahit piso lang, mahalaga. Hello po? Kaya, alam ko ang hirap ng mga estudyante. Ng mga estudyante talagang pag merong nagpigay sa akin kahit 5 pesos lang noon, umiiyak na ako sa tuwa. Dahil supporting ako, pag wala akong, hindi ako nakalinis, wala akong allowance. Yan pa ang buhay ko noon. Dahil ayaw ng mother ko, naibinta yung lupa. O di nakagraduate ako, by my own, kaya yung lupa, nung nagpatayo tayo ng building dito, ipininta ko, pinagdagdag. Hello po? Kasi yung pinangako noon, dapat patayo ng church, ganito man lang ang nangyari. It's okay lang, huwag natin pag-usapan. Pero at least, may nagamit ako. Kaya kapag may mga estudyante na humihingi, alam ko yung hirap ko noon. Naghirap ako noon, maghirap ka rin. Hindi, alam ko yung hirap ng estudyante na minsan kailangan nila. Kaya, tumutulong ako. Pero kapag ako'y tumutulong sa mga estudyante, ang purpose ko, maglingkod sa Diyos. Kasi, tutulong ka ng tao na hindi naglilingkod sa Diyos, hindi ka ma-bless. Maraming humihingi dyan. Pag ganyan. Pero lagyan ko sa isip ko, maraming mahirap na Kristiyano, sa kanila ko na lang ibigay ang tulong ko. Ma-bless ka pa. Pero po, ang diskusyon ngayon, isang diskusyon sa social media ngayon, itinaas ni BBM ang ayuda o kaya support ng mga portis. Maraming empleyado na nagko-complain. Kaming mga empleyado sa gobyerno, pag nag-absent kami, bawas sa sweldo. Tapos sinusundan kami ng BIR. Yung mga buwis namin binibigay lang sa mga tao, tumatanggap ng ayuda, pero magandang buhay nila. Feeling may sweldo sila, feeling may trabaho sila. Yan ang isinisigaw ng mga empleyado ngayon. Hello po, hindi naman masama yung tulong sa mga, hindi naman masama ang portis kung ito ay maayos ng gusto. May mga bulag na dapat itaas. May mga mahirap ang buhay na nagtatrabaho na dapat itaas. Ay bakit maraming tumatanggap ng portis? So garo naman. Wala naman ginawa dyan, kundi mag-istampay ng manigarilyo dyan na walang ginagawa, tapos may pera. Kung ako lang ang nasunod, ang tulungan yung mahirap na nagtatrabaho na kulang, yon ang bigyan. Pero yung nandyan lang istampay na walang ginagawa, ini-export lang. Hello po? Pero hindi bali. Yan ang maganda pag spiritual ka at meron ka, hindi masama ang tumulong. Hello po? Number 7. We love to hear God's word and willing to be corrected. Pag spiritual ka, mali yung ginagawa mo. Pag sinabi sa iyo, ay ganun ba? Mali yung ginagawa mo. Pag spiritual ka, ay ganun ba? Mali ba yun? Pero kapag hindi ka spiritual, kasursuron mo at makorporate. Tapos nakalakalaingat, o nang lalo sino ka, di ba mga ganon? Akala mong sino ka, korek ka ng korek. Totoo nga naman, may mga tao na korek ng korek, hindi naman ikikita sa inyo.
Pero kapag spiritual ka kasi, hindi ka marunong mag-criticize, inuuna mo ang sarili mo. Nakinukurit. Bago ka mag-correct ng iba. Hello po? Kaya, ang taong spiritual, pag pinagsabihan mo, magpasalamat yan. Kaya tama ang sabi ng Proverbs, correct a wise man, magpasalamat sa iyo. Pero yung hindi marunong, pag kinurit mo, na-insulto. It does not mean na kapag kinurit ka, halimbawa si Jeremy, pag kinurit ko, it does not mean na bubo siya. Hindi yun. Ni Sir Mark, parang pag kinurit niya ako, parang wala akong alam, parang ignorant ako. That's not the purpose. Pag kinurit ko lang, gusto ko lang mag-improve, pero it does not mean na siya ignorant. Hello po? Hello? At hindi naman sino yung nagkukurit sa iyo. Halimbawa, pag kinurit ka tungkol sa pagkain, siyempre, pinag-aralan ko ang medical science, ang health. Siyempre, may karapatan ako na mag-correct sa iyo. Kanina umaga, hindi naman sila nagalit. Sa umaga kasi, may pinag-usapan kasi parang nutritionist na yung kanin daw, yung malamig na kanin, halimbawa, yung kanin na rinig mo, tapos pinainit mo, nawala ang vitamins. Kapag yung kanin at lumamig na yan, huwag mo nang i-reheat. Kasi mas maraming vitamin yan. Pag reheat mo, nawala ang vitamin. Lalo na sa tradisyon ng mga matatanda, ang gawin, yung kanin, ikirupay di mantika, lagyan ng asin, medyo maalat, tapos prinitong itlog, maalat, isasaw-saw sa bagong o aramang, ano mangyayari sa kalusugan mo? Pero sabi ko, nagprito ka, tapos rinihit mo sa ano, hindi dati bagong oil at linagay ko. Sabi naman nila. Kaya gano'n. Lalo na kung diabetic ka, mas mataas ang sugar yung mainit. Hindi nyo ba alam na kumakain ng tinabad si Ilocano, sila ang malakas. Yung sobrang payat, halimbawa si Jeremy, tinabad, laging tinabad ka na Vietnam mo. Tataba ka. Yung Nicolio, tumaba, kasi laging late dumating, malamig na yung kanin pag kinakain niya. Kaya ayan, tumaba. Okay, so, ganyan. Sa salita ng Panginoon, hindi tayo nagsasawa kahit masakit yan. Hello po? Ngayon, magagawa lang natin yung pito na yon kung tayo spiritual. Siyempre, gusto naman natin bumaiti. Gusto naman natin maging malakas. Gusto natin maging mapagpakumbaba. Ang problema lang, ang demonyo, wala tayong laban sa demonyo kung hindi natin, wala tayong laban sa demonyo kung hindi tayo malapit sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia, resist the devil and he will flee from you. I-resist mo yung diablo, aalis yan. Pag nakita niyang hindi kanya kaya. Pero kapag makita ng diablo, spiritual ka, malapit ka sa Panginoon, hindi kanya basta-basta, in other words, uunahin kanya. Pero, aalis din niya kung makita niya na wala sa pag-asa na matukso kanya. Hindi po ba? Hello? Nagpapasalamat ako sa inyo. Yung iba, pag nagpo-post kayo, nag-react ako, wow, sana sa Sunday nandito kayo. Ganyan. Pero merong isang sumagot. Sana sa maunawaan lang ninyo ang sitwasyon. Yan. Lahat naman ng sitwasyon uunawain natin. Pero trabaho natin ang mag-remind na ang linggo ay para sa Panginoon. Kahit ano, walang pinaka-importante, kundi sa church yan. Alam niyo ba na ang linggo, pag-attend ng church, utos ng Diyos yan. Asan pa nanggagaling ang kasalanan? Violation of command.
Ang pag-attend ng church, utos ng Diyos. Pag hindi mo ginawa yan, kasalanan. Well, wala namang kasalanan ng mga anak ng Diyos na hindi papatawarin ng Diyos. Pero, minsan, kung lagi na lang ganon, minsan doon tayo isinusumpa, doon tayo pinapalo ng Diyos para maramdaman natin yung katikasan ng ulo natin. Hello po? Ay papaano yung nasa abroad? Papaano yung nasa gobyerno na may duty? Nauunawaan ng Diyos yan. Siyempre duty mo, halimbawa, police ka, nurse ka, doktor ka, o sa gobyerno ka, wala tayong magawa dyan, dahil nasa gobyerno ka, nauunawaan ng Panginoon yan. Pero yung ikaw mismo, ang sasadyahin mo, minsan may tinutulungan tayo. Bakit wala kayo nung Sunday? Nag-swimming kami kasi yun ang gusto ng mga anak namin. Kayong mga magulang ang nangunguna na mag-train sa inyong mga anak na unahin ang church. Hello po? Pag ganon din lang na sila ang sinusundan ninyo, paglaki ng mga yan, wala na kayong power, control sa kanila. Tayo ang dapat magturo sa ating mga anak. Isanay natin ang church. Kung hindi man sila naging spiritual, we did our job. Hello po? May mga time na hindi maiwasan. Halimbawa, may sakit ka, wala kang magawa. Pero, beyond your control, naunawaan ng Diyos yan. Pero kung ikaw ang nag-decision na hindi pupunta sa church, bahit may inuna ka, impossible, unahin natin ang Diyos. Hello po? Okay, so kailangan tayo maging spiritual. Pag ikaw ay naging spiritual, magagawa natin yung 7 na power na spirituality. Ang basis natin ngayon, how to become spiritual. Sa ating scripture, sa Romans chapter 12, ito ang advice ni Apostle Paul. Romans chapter 12, 1 to 21. Hindi naman natin i-preach ngayon yan. Next Sunday, ipagpatuloy natin. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Okay. Dito sa scripture na ito, may mga bagay na kailangan natin gawin. Pero number 1, na-discuss natin ito noon. Si Apostle Paul, matalinong apostol ito. Pag tinitingnan natin ang kanyang speech, kami bilang doctoral philosophy, nasanay po kami kung paano gumawa ng article, nakapani-paniwala at may ebidensya. Hindi ka basta-basta gagawa ng article na wala kang ebidensya, wala kang reference, at kailangan maging persuasive. Yung style ng pagsusulat mo, kailangan magandang intro mo hanggang sa dulo. Kaya sa mga apostol, isa sa nakikita natin ng matalino sa kanyang pagsusulat, bukod sa kanyang katalinuhan na ginamit ng Panginoon, siya din ay guided ng Holy Spirit para isulat kung ano ang gusto ng Diyos. Hello po? I beseech you therefore by the mercies of God that ye present your bodies a living sacrifice. Okay. Ang ginamit ni Apostle Paul dito, yung salitang conscience. May mga tao kasi na hanggang, halimbawa, may mga tao na tinulungan mo. Ang taong tinulungan mo, kahit kunti ang naitulong mo, kung may konsensya yan. Kasi may mga tao hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Si Jose Rizal ang sabi, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay gaya daw ng isda na, anong tawag natin dyan?
Ano sa Tagalog? Lansa. Malansa na isda. Sa Biblia naman, ang sabi naman ng Biblia, kalimutan mo dapat ang nakaraan para umunlad ka. So therefore, ang sinasabi ni Jose Rizal na dapat wag mong kalimutan yung mga taong tumulong sa iyo, yung Diyos na tumulong sa iyo. Hindi ka umunlad ng ganyan kung wala ang Diyos. Hindi ka umunlad ng ganung buhay kung wala yung taong tumulong sa iyo. Dapat marunong kang kumilala sa kanila. Hello po? Hindi yung kung ano yung pinag-awayan, kung ano yung nakaraan na masama, hindi yun ang ibig sabihin ni Jose Rizal. Kaya kung ano yung masamang bagay na nangyari sa nakaraan, para umunlad ka, kalimutan mo na, mag-move on ka. Away ng mag-asawa nung unang away nila. 20 years na yun pa rin ang pinag-aawayan. Yun ang masama. Kaya nga si Marie Chris, halimbawa, pag may discussion kami sa Manila tungkol sa alam ninyo, halimbawa, halimbawa sabi naman, noon kasi, pag ako ang humingi sa inyo, magganyan ka. Bakit kapag anak mo ang humingi, magkaanong kailangan mo? Ganon po raw. Instant ka. Noon pa bata ako, discussion na ninyo yan. Sabi ni Bakris, hindi kami nag-aaway, joke lang. Parang recall lang na learn a lesson. Kasi pag nilong ako, ano ngayon, yung kamag-anak mo, hindi ka na makikilala. Totoo ka naman eh. Diyan, sumasama ang loob ko, pero sabi ko, okay lang doon. I did my job. Hello po? May mga tao talaga na hindi marunong kumilala. Halimbawa, marami akong kamag-anak na nagpunta sila dito. Lahat, kami lahat. Pero ngayon, pag ako ang nag-request, siyempre sabi ko, okay, mga anak, i-revive natin ang mission dyan. Sana po, maalaala po ninyo na hindi kayo sa ganon kung hindi dahil sa tulong ng Panginoon. Kaya sana, huwag ninyo ako ipaprostrate. Sabi ko sa kanila, may karapatan ako kasi nakatulong ako sa kanila. Ang pinapagawa ko sa kanila, hindi ako naniningil. Yung mission lang ang gusto ko para sa Panginoon. Hello po? Kaya nga may karapatan ng Diyos na magsabi na kailangan ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Una, siya ang lumikha sa atin. Si Kristo ang namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Di may karapatan siya. Hello po? Pero may mga tao talaga kasi na hindi marunong lumingon sa mga taong nakatulong sa Kanya. Kaya nga po, sa mga Kristiyano, kapag ikaw ay tinaunlad ng Panginoon, sabi nga, if you are now successful, do not raise the standard of your living. Raise the standard of your living. Hello po? Hello po? Ngayon, may isang yumaman na ang pamilya saan-saan nakakapunta. Kung saan-saan namamasyal, gastos doon, gastos dyan, pasyal doon. Lahat ng Pilipinas na ikot na. Humingi ka lang ng contribution para sa ministry, 300, okay na lang yun. Ay pambihira naman. Kaya sana po, yun ang ibig sabihin na po, Sir Paul. I beseech you therefore, nagmamakaawa ako sa inyo dahil sa awa ng Diyos. Sana naman maglingkod kayo sa Diyos. Bakit? Magandang magbuhay ka kung hindi tayo sa Diyos. Pero po, siya ang una. Siya ang unang bigyan natin ng honor. At yung mga taong nakatulong sa inyo, huwag mo naman kalilimutan. Kaya nga dito, may mga tao na, alam nyo, may mga tao na gaano man kasama yan, gaano man kahina yan, kung merong konsensya yan, dahil sa konsensya. Halimbawa, marami tayong napapanood ngayon ng mga magulang
mga anak pa rin successful. Walang man lang nag-alaga sa magulang. Minsan nagbakasyon sila, yung dalawang mag-asawa, mga 90, yung lalaki 95, yung babae 90. Wala silang mautusan, man lang na magbuhat ng tubig, wala silang katulog, walang niibigay ng mga anak na mga professional. Minsan, binisita ng mga anak. Yung panganay, nung nakita niya na ganyan ang kalagayan, pati higaan nila, mabaho na, doon lang sila umiyak. Doon lang nila na-realize. Mga kapatid, sabi ng panganay, sa tatay at nanay, walang-wala sila. Pawis at dugo nila, ginawa nila para mapag-aral tayo. Bakit pinabayaan natin ng ganyan? Hanggang sa na-realize nila dahil meron silang trabaho, nag-usap-usap sila na kailangan maghanap sila ng katulong na maglingkod sa kanilang mga anak. Hello po? Hello? Kaya si Apostle Paul, ginamitan niya ang mga tao ng conscience. Hello po? Pero alam niyo ba, na minsan, ang ginagawa ng diablo, kinukurap ang konsensya. Ano ba ibig sabihin ng conscience sa philosophy? Sa philosophy, ang konsensya, yun yung ilinagay ng Diyos sa ating isip na nagsasabi ng masama at tama. Masama yan, huwag mo nang gawin. Kaya lang, pag kinurap ng diablo yan, wala na. Patuloy kang maging masama. Kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, at nagmamahal sa Diyos, pag linggo, ay buo pala linggo ngayon, dapat punta tayo sa church. Hindi, makasyal mo na, makukonsensya ka. Dahil alam mo na ang araw na ito para sa Panginoon. Pero pag may pera ako, alam niyo, pag may pera ako, pag may natanggap akong pera, inuuna ko yung tithes. Ito mo na. Pag nagbibilang na ako, tinatanggal ko yung tithes. Pasprot ko, commitment ko, gano'n. Ano yung natira? Di ba, dadagdagan naman ang Panginoon yan eh. May mga hindi ko inaasahan. Halimbawa, may mag-asawa, laging nag-aaway. Maliit na bagay pinag-aawayan. Normal lang yan sa mag-asawa, laging nag-aaway. Ang pinag-aawayan nila, sino ang dapat masunod sa bahay? Nung nasipir natin, bigla na lang, Dok, ano bang gikas ninyo? Okay, binigay ko. Ito, Dok, condition namin ito. Hindi namin kayang bayaran na yung binigay ninyong advice na hanggang ngayon, yan ang lagi namin inaalaala pag meron kaming away. Kaya tanggapin mo ito. May mga ganyan na nangyayari. Kaya alam ko na ginawa ng Panginoon yan dahil inuuna ko ang Panginoon. Hello po? Hello? Si Riccio, nandito kagabi. Sir, pwede pa mag-advance kasi walang-wala. O sige. Meron naman akong love gift. Tamang-tama. Gawin pa rin commitment ito. So, binigyan natin kagabi. Kasi gusto kong tulungan ang mga tao na nangangalap ng kaluluwa. Ano pa? Para hindi mawala ganito. Ang mag-asawa, kung Biblia ang pinag-uusapan, o pakinggan nyo, sa Biblia, ang uno, lalaki. Ano po? Ang babae, katawan. Pagbasahin ninyo sa Ephesians chapter 6, nandiyan yung relasyon ng mag-asawa at relasyon ng bata sa magulang at magulang sa anak. Ang sabi diyan, kayong mga husband, mahalin ninyo ang iyong mga asawa. Anong oring pagmamahal yan? Unang-una, unawain mo ang asawa mo kung bumangira.
bumangiro ka. Parte ng pagmamahal yan. Bihira ang babae na tahimik. Karamihan ng babae ng dalaga, tahimik yan. Pero nung may asawa na at nanganak na, nagbago na. Masigan na. Kaya sabi ng Biblia, husband, love your wife. Paano? Unawain mo kahit gaano kabungangira yan. Ang sabi naman ng isang nag-joke, Dok, pwede bang magbinta ng asawa? Ibinta ko na lang yung asawa kung maganda siya sa lahat ng gustong bibili. Kaya nga lang, kung gusto niyong bilhin, ibigay ko na sa inyo. Ang asawa ko, lalagnatin yan kung walang darating na Shopee araw-araw. Kaya kailangan may Shopee araw-araw. Hindi masaya yan kung walang package araw-araw. Lahat ng sweldo ko napunta sa Shopee. Mami, anong ulam? Ay, sinsya wala na. Nag-order kasi ako ng Shopee. Kasi nakikipag, kasi sa kapitbahay. Yan. So, pero usapan dito, pag mahalin yung asawa nyo, kahit bungangira yan, kasama yan sa mamahalin mo. Hello po? Kung nung una siksi, ngayon siksi, wala tayong magawa. Katawan ngayon eh. Mahalin mo pa rin. Pangalawa, unawain mo ang kahinaan ng asawa mo. Hello po? Kaya ako, pag inaaway ako, ay, maunawain ka, ganyan yan. Hello po? Kaya simple, unawain mo na lang. Yun lang naman ang paraan eh. Kasi ang mga misis, pag yung lalaki ang nagalit, hindi naman, pero kapag yung lalaki ang bumangiro, pangit tignan. Talaga naman sa bahay ang bumangiro, dapat babae. Paano yung lalaki yung salita ng salita, hindi mo ubos. Ikaw na ang lalaki na bumangiro. Pangit. Ang lalaki, bihira lang magsalita yan. Loko. Minsan, pag nagalit ang lalaki sa mga babae, asawa, sensitive. Pero kung totoosin, ang mga asawang babae, silang laging nagagalit. Ang mga lalaki, bihira lang naman tayo magalit, hindi ba? Pero kapag nagalit na, bakit nagalit? Pero kapag siya ang galit, panawain natin, yan ang pagmamahal. Hindi ba? Kung ka rin mamahal. Pangatlo, siyempre nga naman, sa ayaw at gusto natin, ang babae, kahit asawa mo na yan, pag binigyan mo ng pera, masaya yan. Ano po? Sabi ko, well, sina Pastor Chris, Eunice, ibang pamilya na sila. Ibig sabihin, tatatlo lang tayo, pang-apat si Jeremy. Yung allowance natin sa kusina, bawasan ko. Kasi gusto ko rin mag-ipon. Hindi kung ano yung budget ng 20 na tao, yun pa rin ang ibigay mo. Hindi, sabi ko, siyempre bawasan natin, kailangan ko rin mag-ipon. Sabi ko, okay naman, unawaan naman niya. Kaya, natural lang yun. Kaya ang lalaki, ang sabi doon, love your wife. Sino po? Ano ibig sabihin niya? Tingnan mo doon sa philosophy ng Greek. Ano man ang ugali ng asawa mo nung linigawan mo, kahit bungangira na yan, kahit sa Ilocano apera na yan, ano man ang itsura niyan, dapat yung pagmamahal mo hindi mabawasan. Pero kapag sinabi mo, nagsisisi ako kung bakit yan ang napangasawa ko. Oy, kasalanan yon. Huwag mong babanggitin yan. Pwede mo sigurong sabihin ng isang pastor, magkaroon kami ng fellowship. Dok, kasi yung asawa ko, siya nakakasira sa ministry ko. I-divorce ko kaya, mag-asawa ako ng iba. Oy, kasalanan yun sa Panginoon.
Mas maganda pa kung gusto mong umiyak sa Panginoon, Panginoon, bakit ganito ang ugali ng asawa ko na binigay mo? Sumagot ka ang Panginoon, hoy, hindi ako ang nabili dyan, ikaw ang nabili. Sabi nila sa iyo, may active na dalaga sa church, ayaw mo, nag-asawa ka ng undelivered, kaya ayun, maganda nga, pero undelivered. Ibaptisan mo. Hello ba? Pag nagsisisi ka kung bakit sa napag-asawa mo, kasalanan yun. Alalahanin mo nung pinasal kayo ng ako ka. Hello ba? Pagtiisan mo na lang. Ang sabi naman ng Biblia sa asawa, wives, submit to your husband. Hello ba? Ano ibig sabihin ng submit? O, tayo naman mga boys. Ay para sa mga websiman, submit. Ang nagpaplano sa pamilya, lalaki. Hello po? Siya ang masunod. Ako, padre de pamilya, ako masunod. Pwede isang lalaki. Nag-away sila. O sige, ikaw na ang masunod. 10 plus 10, magkano? Hindi ko alam. Ay, paano kita ang masunod? Pati hindi ko alam. Sabi ng babae. O sige, magtanong din naman ako sa inyo kung hindi ko alam. Pero dapat, ang nasusunod, lalaki. Okay, sabihin na lang natin, ikaw na babae, mas matalino ka. Pag sinabing submit, irespeto mo pa rin ang asawa mo. Hindi pwedeng bunya-bunyawan mo na lang na ginagawa mong parang buhay. Kasi sa ayaw at gusto mo, kahit mas matalino ka, sa harap ng Diyos, asawa pa rin ang boss. Boss, pwede pa rin ganito? Hello po? Hello? Ano kaya sasabihin ng mga wives ngayon? Nasa Biblia naman, nung magagawa natin, lalaki ang head. Pero kung mas matalino ka, kaya sa Amerika, mahilig. Amerika kasi ang una na group na nagsasabi ng double standard, equal standard, na ang lalaki at babae, equal lang daw ang karapatan. Na palagi sinasabi. Pero hindi natin mababago ang Biblia. Hello po? Ang ano lang dyan, mutual understanding lang, na kahit mas matalino yung babae, yung lalaki pa rin ang masunod. Ay papaano kung yung lalaki undelivered? Papaano kung yung lalaki ng bababae? Yan, wala ka ng karapatan. Kung ikaw, unfaithful husband, you don't have the authority to decide for your family. Hello po? Kasi you are no longer a good example. Lalaking lasinggo ng bababae, palamunin pa, ibig sabihin, wala kang karapatan na mag-decide dahil hindi ka good example na head of the family. Hello po? Pero pag believer naman at naglilingkod sa Diyos at sinabi na, hoy, punta tayo sa church ngayon. Lahat pupunta ng church. Kaya yun ang problem. Kapag ang mga lalaki hindi active sa church, mahina yung leadership. Kaya nga dapat, mga husband, kayo ang leader ng family, kayo ang nangunguna na maglapit sa pamilya, sa Panginoon. Hello po? Ito ang reason ng mga kababaihan sa Amerika. Ang isda, pag walang punto, walang direksyon ng isda. Totoo naman, di ba yung gumagano? Ang barko, ang direksyon doon sa, ang sasakyan, ang direksyon dito sa una, gaganon mo. Pero ang barko, yung timor na sa likod. Hello po? Ganon daw ang mga babae. Oo nga naman, minsan tayong mga lalaki, hindi natin nakikita yung mali. Mga asawa nakakakita, normal lang na silang mag-advise. Pero kailangan with respect. Hello po? Hello?
At ito ang sinabi ko, ang mag-asawa ay parang relasyon ng konduktor at driver. Yung driver, yun ang husband. Yung konduktor, yun ang wife. Kailan may karapatan ang konduktor na utusan yung driver? At kailan may karapatan ng driver na utusan yung konduktor? Ganito nangyayari. Pag may pasaheros, diyan ako bababaha, sabi sa konduktor. Tapos sabihin ng konduktor, stop, bus stop sa bayan. Siyempre, hihinto yung driver. Hello po? Hello? Lalo na ang minibus. Friend, bada. Sabi, ano ba yung bada? Baba sila, ganun pala. Bada. Hihinto naman yung driver. Tapos, pag nakababa na yung paseros, nahulog na. O sige, go ulit. Mamaya, para, bada. Siyempre ang nag-uutos ng doktor. Pero yung pagkakambyo, pagmamaliho, hindi mo pwede utusan yung driver. Siya ang nakakaalam. Ay yung konduktor, hindi mo pwede utusan yung driver kung kailan sa magkambyo, kung kailan sa magprimera, magsegunda, hindi. Minsan ang misis ko, yan ang problems ko. Pag nandito, oh, signboard na, oh, huwag ka na mag-aral, ikaw na mag-drive. Mga misis talaga, ano, pagkatabi mo, oh, masyado ka nang mabilis. Oh, malapit. Ay, sana nervyos ako. Oh, mapugo na tayo. Mga ganyan ba? Hindi. Driver, ang nakakaalam dyan. Sino po? Kaya ganyan. Saan ba tayo? Kaya tama. Kaya sabi ng mag-asawa ko, salamat ko. Hindi kami perfect, pero dahil sa sinabi nyo, natuto rin kami. Sino po? Kaya dito, ang pinapalabas ni Apostle Paul dyan, I beseech you, nagmamakaawa ako sa inyo dahil sa awa ng Diyos sa inyo. Yan, ginamit niya ng ibig kong sabihin kung gaano makatigas ang ating puso. Isipin natin yung pagmamahal ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos. Sa awa ng Diyos, ito buhay tayo. Isipin naman natin yung kabutihan ng Diyos. At yun ang business natin kung bakit kailangan unahin natin ang Diyos. Hello po? Hello? Kaya para tayo ay maging spiritual, una, huwag natin kalilimutan kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Pangalawa, present your bodies a living sacrifice. Na-bless ako sa discussion ng Zuniga family. Sabi niya, nung nagsalita sa Pusoro sa San Manuel, backslider kami actually. Sabi naman ni Jenda, paano sabi na backslider tayo? Ay, oo, 8 years tayo hindi nag-church. Oo nga, 8 years kami hindi nag-church, pero yung faith namin nandito. Tingnan nila yung reaction nila. Tumatawa sila. Ganyan ang makinig ng salita ng Diyos. Ngayon, naging tanong sa atin ko naman, ang sabi ng Biblia, present your bodies a living sacrifice. Anong ibig sabihin ng living sacrifice? Gumagalaw. Ngayon, 8 years nga, hindi ka nag-attend ng church. Ibig sabihin, nag-backslide ka. May faith ka nga, patay naman. Hello? Pag namatay yung faith mo, ibig sabihin, well, sa theological, logical point of view, pag totoong faith, backslide lang, hindi naman namatay actually. Kaya lang naging dying. Hello po? Dying your faith. Kapag dying yung faith, ano mangyayari? Hindi ka makagalaw.
So consider backslider na naman. Kasi kung totoong buhay ang pananampalataya mo, anong dahilan na huminto ka sa paglilingkod? O, tingnan ninyo, imbis na may insorto sila, hindi, matatalino sila. Ano po? Tinanggap nila katotohanan. Kaya, sinasabi dito, dapat marunong tayong mag-sacrifice naman, kagaya ng ginawa ng Panginoon sa atin. Isipin ganyan natin, walang kasalanan si Kristo. Bakit siya mamatay sa cross? Wala siyang ginawang masama. Bakit siya ang naghihirap? Lahat tiniis niya hanggang sa kamatayan. Ginawa niya para sa atin. Ngayon, kung marunong tayong lumingon sa kabaitan ng Diyos, hindi naman kailangan ipako tayo sa cross. Yung pagsasacrifice natin, sapat na yun, makikita ng Panginoon niya. Ano po? Yung oras natin. Wala yung relo. Saan ba? Ano bang oras talagang totoo? Dapat, yung oras dyan, bakit alauna na? Tama kaya? Kaya, inuulit ko, present your bodies a living sacrifice. Hindi kasi tayo, ito ang tingnan natin. Palaging discussion ito. Laging sinasabi ni Eli Soriano na ang baptist ay masamang relihiyon dahil hanggang pananampalataya lang daw. Kasi si Eli Soriano hindi niya napag-aralan lahat ng doktrina ng baptist. Siyempre, kung ang pinag-uusapan ay kaligtasan, huwag natin haluan ng good works yung kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, ang pwedeng gumawa lamang sa kaligtasan ay Panginoon. Hello po? Ginawa na ng Diyos ang kaligtasan. Si Kristo ang namatay. Kaya ginawa niya na ang kaligtasan, tapos na yung kaligtasan, tanggapin mo na lang si Kristo, natanggap mo na yung kaligtasan. Hindi yung good works ang magliligtas, kundi yung ginawa ni Kristo, tanggapin mo na lang by faith. Hello po? Ngayon, dahil tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, tinanggap mo na siya, doon ka na mag-i-start na maging spiritual. Hindi ka pwedeng maging banal, hindi ka pwedeng maging spiritual hanggat hindi ka nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Hello po? Dahil ligtas ka na, doon na ngayon, anong sabi dito? But the mercies of God that He present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable. Ano kaya ibig sabihin ng holy? Ang interpretation ng ibang born again, ang holy daw ay hindi ka magsusuot ng singsing, hindi ka magsusuot ng earrings, kwitas. Hindi yan ang ibig sabihin ng banal. Ang ibig sabihin ng banal sa Greek, banal, ibig sabihin clean, pure. The word holy from the Greek dictionary, holy means pure. Holiness means cleanliness. Hello po? Ikaw ay magiging banal kung malinis ang isip at malinis ang puso mo. Paano ba nadudumihan ang puso at isip? Dahil sa galit, dahil sa silos, dahil sa inggit. Pag ikaw ay inggit sa tao, anong mangyayari? Galit na galit ka. Yung galit, kasalanan yon. Pag matuto kang magpatawad, matuto kang tanggalin ang galit sa puso mo, banal ka, pure ka. Hello po? Hello? Kung may galit ka sa puso, hindi ka banal. Ang kabanalan, ang ibig sabihin, kalinisan ng puso. Pag wala kang kagalit, walang galit, walang inggit sa iyong puso, malinis ka. Pag may galit ka sa puso at mag-desisyon ka, excuse me,
Pag may galit ka sa puso at nag-decision ka, bali ang decision mo. Ano ang decision mo? Gaganti ka. Ano pa? Mag-decision ka na malinis ang puso mo. Wala kang isip na gaganti. Kaya dito pa lamang, kailangan kang maging banal. Acceptable unto God. Hindi lahat ng paglilingkod ay tinatanggap ng Diyos. Halimbawa, sabihin na lang natin, ang pag-awit ay dapat magkaiba ang pag-awit sa mundo. Punta ka sa ibang churches, ang sabi nila, ang baptist, ang service nila very dry, walang spirit, walang power. Ay sa kanila, anong pagsiservice nila? I-video mo yung pag-service, pati anong mga Christian? Yung video, pati anong mga ulit? Yung video ng spirit. Yung pinapakita natin dati para sa hindi pa nakakita. Yung worship, at tingnan natin sa video, i-compare natin. I-video mo yung sinasabi nilang worship na alive, tapos i-video mo yung discoan sa cabaret, tingnan mo halos pareho. Yan. Yan ang sinasabi nila ng born again. Yan daw ay powerful spirit. Yan daw ay spiritual. Bigyan mo nga ng boses. Glorio, kaya mo pang gayahin? Sige, try ka. Glorio, si Geraldine. Sige na. Sige pa ang pwede. Sige na. Parang si Rinjo kasi yung nakalikod eh. Yan ang pastor nila. O gusto ba ninyo yan? Sige na, subukan natin. Tumayo ka tayo. Sige na. Sige na. At least makapag-exercise tayo. Okay, tama na. Gusto ng Diablo yan. Hindi lahat ng uri ng service ay tinatanggap ng Diyos. Ano po? Ito yung tatanggapin ng Diyos yung ganong uri ng pag-awit, pagsamba. Sa prayer, anong ibig sabihin ng prayer? Ang prayer is a dialogue with God. Ang panalangin ay pagkikipag-usap sa Diyos. Paano ka ba makipag-usap sa Diyos? Ay, Lord! Unahin mo kami! Ganun ba? Kailangan naman marangal na pagkikipag-usap sa Diyos. Hello po? Maliban lang, kung million ang tao, thousand tao, natural lang lakasan mo para marinig nila. Pero kapag ikaw lang, meron akong kamag-anak nagpakasyon kami. Nagpidiposin sa kwarto. Tapos nung ano siya, bakit? Kailangan pag-devotion niya, kailangan pa magganyan ka. Ay devotion niya, nakikipag-usap ka lang naman sa Panginoon. Hindi, gawain ng Espiritu yan. Yan ang isipin ninyo. Yan ang mali. Hindi ganyan. Hindi lahat ng uri ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. Ano po? Minsan yung mga tao mula sa pintuan, luluhod yan, ginagamit yung tuhon, maglakad papunta dito. Ripulto lang pala ang sasampahin. Kawawa ang mga tao. Kaya, kung sabi ng Biblia, kailangan na paglilingkod natin sa Diyos katanggap-tanggap. Hello po? Hello? Hindi lang yung isa ng worship yan. Para yung paglilingkod natin sa Diyos. Ang sabi ng Biblia kasi, church is the house of God where people learn to behave. Ang church may discipline. Kapag ang oras natin ngayon, kasi mainit na 9:30, pag nakarating ka dito ng 9:30, wow,
masaya ang Panginoon. Hindi maiwasan ang mali, lalo na kung traffic. Pero ang problems natin, bakit kaya ang natatraffic yung malapit? Yung malayo, nauuna silang nakarating, hindi pa kaya unfair yun? Hello? Hello? Oh, yung mga galing ng malayo, natural lang na, yan, lalo na kung traffic. Pero yung malalapit naman na wala na bang traffic, paano sila natatraffic? Ngayon ang isipin natin, para mas maganda, acceptable, yung tamang oras nandito na tayo. Pilitin natin yun. Hello po? So, inulit ko po, na kailangan natin marunong tayong lumingon sa kabutihan ng Diyos. Hindi nagpapabayad ang Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang ginawa ng Diyos. Ang hinahanap lang ng Diyos, sana naman marunong tayong lumingon sa kabutihan ng Diyos, sa kabutihan ng ibang tao na tumulong sa atin, at lalong-lalo na unahin natin ang Diyos. Huwag natin baliwalain ang ginawa ng Diyos para sa atin. At kung unahin natin siya, meron siya pangako, iblis na tayo.